Welcome back sa ating vlog! At kamusta naman po kayo lahat? At sana okay lang po kayo at sa may mga pinagdadaanan. Kapit-kapit lang po tayo at matatapos din yan. Dadaan at dadaan lang talaga yan. Pero syempre, habang nandiyan ka sa sitwasyon na yan, mahirap talaga. Kapit lang at malalampasin din natin yan. At ano ba ang ating mga ganap for today? Well, ang ating ganap for today, nakikita nyo po, tayo po ay gagawa ng champurrado. Very Pinoy, napakasarap, bagay na bagay sa anumang okasyon, lalo na kahit paggising mo. Saan ka nakakita? Kagigising mo lang kumakain ng kanin. O, o diba? Sa ibang bansa, ang kanin ay hapunan. Pero para sa mga Pinoy, diba? Ang kanin sa atin ay naging part na ng almusal. Anyways, gusto ko lang pong i-share na first time, na-realize ko na first time lang palang nakatikim ng mga anak ko ng champurrado. So, nag-decide po akong gumawa ng champurrado at nagustuhan naman po nila. Sabi lang po sa akin ni Lincoln, gumawa lang daw ako ng konti kasi baka hindi daw nila magustuhan. Pero gumawa ako ng marami, hindi ko sinunod yung advice niya. Bakit ko susundin? Hello, nanay ako. Eto nga po, makikita natin na puro dark chocolate po ang nilagay ko. Kasi po ako ay bihira talaga kumain ng tsokolate. At kung kakain man po ako ng tsokolate, ay dark chocolate po talaga ang kinakain ko. Yung pinakahuli ko pong chocolate na nilagay, kung makikita nyo, 95% po. At sa mga kapatid po natin dyan sa abroad, please comment down below. Gusto ko pong malaman kung nasaan man sulok po kayo ng mundo, kung meron po ba dyan ganito na parang champurrado at ano po ang tawag nila sa ganyan. Kasi po sa pagkakaalam ko, parang tayo lang mga Pinoy ang gumagawa ng champurrado. Baka meron din po dyan kung nasaan man po kayong part ng mundo na parang champurrado. I-share nyo naman po please sa comment section. At ito pong champurrado na to, naalala ko po talaga ang aking kabataan. Kasi po naalala ko sa amin sa lugar namin na 5 piso ang isang takal. Sa almusal, yung karinderya po na malapit sa amin, hindi talaga siya karinderya, bali ano lang siya, breakfast lang talaga yung tinitinda niya. Sa umaga ang tinda niya, sopas, lugaw, champurrado, spaghetti. 5 piso kada takal, kahit yung spaghetti 5 piso rin. Naibenta ni Aling Kika ang spaghetti ng 5 piso kasi ang sahog ay ketchup. Okay na yon, kahit ketchup masarap na yon. Sa mga katulad ko nung bata ako na medyo may kahirapan ng ating buhay, na itawid tayo ng ketchup ni Aling Kika sa halagang 5 piso. O diba? Naalala pa kita, Aling Kika, shout out sa'yo. At ito na nga po ang ating champurrado. At ano ba ang feedback? Nagustuhan naman po siya ng mga anak ko. At bakit ba ako nagluto ng champurrado? Kapit-kapit lang po tayo. Makikita niyo po ang dahilan bakit nagluto ako ng champurrado. At eto po, araw po ito ng Sabado, pinick up namin after ng swimming ng mga bata, ay eto na po, malalaman natin bakit ba ako nagluto ng champurrado, kasi meron tayong camping! Yes! So, hindi po ako nag-upload ng napakahabang panahon. So, yung in-upload ko po talaga na tinola, nagawa ko po siya bago kami umalis. Hindi ko lang siya na-upload. Kaya nasabi ko po dun sa vlog na yun, mag-i-impake ako. Ito po kasi yung dahilan. Tayo ay man-camping. Ito po yung storage unit kung nasaan pag hindi namin ginagamit yung RV. Diyan po siya nakalagay. Kaya marami po talagang gastos. Gastos sa insurance ng RV, gastos sa insurance para sa storage, mga bayarin. At ito po, hindi po dagat ang nakikita niyo po. Ito po ay buong kapaligiran na balot ng snow. Ito pong pinag-campingan namin ay napakalayo sa bahay namin. At ma-share ko lang po, ito pong ganitong yung family vacation, hindi ko po ito naranasan nung bata po kami. Napakahirap po ng buhay nung bata po kami. Tumutungtong ang Sabado, si tatay po nagtatrabaho pa rin. Lunes hanggang Sabado nagtatrabaho si tatay. Pero pag tungtong ng Linggo, hindi man po kami lumalabas. Yung Linggo po ang araw na kung saan ay nakakatikim po kami ng karne. Nasa bahay po ang tatay ko at magluluto siya ng karne. Ang paborito ko pong niluluto niya ay sinigang. Ang paborito ko pong parte ng sinigang noon, yung buntot. Kaya pagkatapos niya po magluto, ang gagawin ng tatay ko, yung buntot ng sinigang, ay yung buntot ng baboy, pipiliin niya na. Kasi ako ang paborito niyang anak. Sa akin, ibibigay niya sa akin yung favorite ko na parte dahil ako ang kanyang paborito. Anyways, joke. Anyways, seryoso po, hindi po talaga namin naranasan na yung ganito na
aalis ang pamilya at magbabakasyon. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po nararanasan po siya ng anak ko na nakakatulong po talaga para sa pamilya, sa buong pamilya na lumabas at magbakasyon kasi po parang isipin niyo po yung cellphone, di ba? Yung pag ang cellphone natin ay malalobat na, hindi mo siya magamit. Parang ganun din po sa tao kapag ka gamit ka na, yun, para ka ring cellphone, drain na drain ka na, wala ka nang maibibigay. Pag ikaw mismo sa sarili mo, drain na drain ka na, wala ka na talagang maibibigay sa sarili mo. Pag wala kang maibigay sa sarili mo, wag mong asahan na maibibigay ka sa pamilya mo. Hindi ko po sinasabing sa pera lang. Sa lahat, emotionally, ang mangyayari, ang mabibigay mo sa pamilya mo kapag ikaw sa sarili mo drain ka na, kung ano yung tira-tira mo, kahit tira wala ka na ring maibigay. Naranasan ko po yan kasi pagkatapos ko kaya ko po siya nasasabi kasi nung nagbubuntis po ako, sobrang hirap po ng pagbubuntis ko. Nakwento ko po sa live ko kala Ate JB, kala Vivian. Nag 50-50 po ako nung nagbubuntis po ako, napakahirap po. Tapos pagkatapos ko po manganak, napakabait naman po ng biyanan ko at doon po kami pinatuloy sa bahay niya para makatulong po siya. Pero at the same time, sobrang grateful po ako na pinatuloy niya kami. At the same time, nag-a-adjust ako bilang nanay. Maiiba pala yung dynamics pag may anak ka na, kung kayo ng mag-asawa mo, sa inyo mismong mag-asawa, maiiba yung dynamics kapag ka may anak na kayo, tapos mag-a-adjust ka rin kasi nasa bahay ka ng biyanan mo. Sobrang nakaka-overwhelm. Tapos, hindi lang isa ang anak mo, dalawa agad, di ba? So, na dumating ako sa punto na parang nakakabaliw pala yung ganong sitwasyon na hindi mo na rin minsan makita yung mga bagay na magaganda sa buhay. Kaya mainam na ang isa rin pong natutunan ko, serious talk, serious talk pala to, podcast. Isa po sa mga bagay na natutunan ko sa buhay natin, gaano man kahirap ang pinagdadaanan mo, tandaan mo, pagdadaanan mo lang talaga yan. Maghanap ka ng isang bagay na pwede kang mag-focus. Nung bumalik po kami sa bahay namin, nung 6 months na po yung mga anak ko, doon po ako natuto talagang mag-bake. Finocus ko po dinivert ko po kung saan ko pwedeng yung enerhiya ko. Nag-bake ako ng mga tinapay, ng mga ganyan, tapos gumawa rin po ako ng pizza, hanggang sa hindi ko po namamalayan, lumalaki na po yung mga anak ko, pero nung lumalaki po sila, may mga challenges pa rin po kami na hinaharap. Pero natutunan ko po na maganda na may pinagdadaanan tayo, i-divert natin yung energy natin sa isang bagay na makakatulong sa atin, na at the same time matutulungan tayong mag-grow at matutulungan din tayong makita yung ganda sa buhay kasi napakasarap mabuhay. May mga tao dyan na nasa ospital, pinaglalaban yung buhay, may cancer o kung ano man. Tayo, ano bang pinagdadaanan natin? May bukas pa. Kaya natin to magpakatatag tayo. Lagi nating iisipin impermanence. Ano ba yung impermanence? Ibig sabihin sa loob at labas natin ay nagbabago. Ang emosyon natin hindi magbabago yan. Ngayon gutom ka, mamaya busog ka na kasi kumain ka, mamaya inaantok ka, mamaya mapapagod ka, mamaya masaya ka, mamaya malungkot ka kasi pinanood mong kay drama nakakaiyak, mamaya mai-inlove ka. 'Di ba? Iba-iba po. Kaya ang hawakan natin yung impermanence na inside and out, pati yung kapaligiran mo nagbabago. May panahon na taglagas, may panahon na tagsibol, may panahon na tag-ulan, may panahon na tag-yelo. Kung nasaan ka man ngayon sa kinatatayuan mo sa buhay, huwag kang mag-alala kapatid, hindi ka masasadlak dyan forever. Darating at darating ang panahon ay makakabangon ka rin at makakaalpas ka din dyan kung nasaan ka man. Kapatid, kapit-kapit lang, makakayanan din natin to. At ayan na nga, mabalik na tayo. Ano ba yan? Ito po, nasa campsite na po kami. Ang dinadaanan po namin ngayon ay river. Napakahabang river po noon kung saan nangingisda po kami kapag summer at nag-launch kami ng boat. Ito, hindi boat na sobrang laki yung maliit lang po. So, mabalik po tayo nung nag-abroad po yung tatay ko nung siguro po grade 5 po kami. Isa sa mga dahilan at hindi po kami nakakapagbakasyon kasi po sa mahabang taon, nag-focus po talaga ang nanay ko sa pagbili ng lupa. Ito na po yung RV namin, nilalagyan ni Mushi ng tubig. Isa po sa maintenance ng RV na bago mag-winter, kailangan po pagtungtong pa lang ng mid-fall, kalagitan po ng fall, ay lagyan mo na yung RV mo ng antifreeze. Kasi pag yung RV mo ay hindi mo nilagyan ng antifreeze, ang mangyayari, sasabog lahat ng pipe.
Kaya may mga maintenance po na marami kang maintenance na gagawin sa RV bago mag-winter at during summer at spring. At kapag iiwanan niyo naman po yung RV niyo, kailangan niyo po itong lagyan ng silica gel o yung moisture absorber. Ang mangyayari po para yung humid na nasa loob ng RV niyo ay hindi dumami at maiwasang magkaroon ng mold. So, yan, eto na po yung magiging campsite namin na siya po yung kinakatayuan ni Cookie. Nag-obserba siya kung ano bang meron dito. At medyo sobrang nakakashock, nakakapanibago kapag ka galing ka sa isang lugar na ang snow, sobrang taas na. Tapos pagdating mo sa isang lugar, nagkatunaw-tunaw na yung snow. May deep inside po may mararamdaman kang shock. Parang, Parang halimbawa po, isipin nyo, halimbawa, nasa yelo kayong bansa, tapos umuwi kayo ng Pilipinas, summer, di ba? Ganun po yung mararamdaman nyo. So, eto pong area na to, dito kami talaga nagka-camping kada March break, at yan pong far pit, nilipat po nila. Kaya pinagdedebatehan po namin kung anong gagawin namin. Tinawagan po namin yung RV admin at wala raw silang magagawa. Kaya ang ginawa namin, kaming 4 kasama po ng mga anak ko, binuhat po namin yan, tas binuhat namin yung far pit at nilipat namin dyan sa tabi ng mesa kasi doon talaga yung area niya at pinagtulong-tulungan po namin. Salamat sa Diyos, malaki na po yung mga anak ko, ang dami na po nilang naitutulong. Muntik pa akong madapa dito kay Cookie, muntik akong papatin. Anyways, eto pong shot na to, napansin ko parang hindi ganun kaganda yung shot ko dito. Papanoorin pa naman to ng asawa ko, pinagdebatihan ko talaga, isasama ko ba to? O kasi parang hindi maganda yung shot ko pero isama ko na lang kasi pag napanood to ng asawa ko, sasabihin niya, ay, napakasipag talaga ng asawa ko, hindi ko alam habang yung RV pinapwesto ko, ang bibigat ng binubuhat niya, mga duffel bag, napakabigat niya, Diyos ko, maaasahan talaga. O, diba? Anyways, yung pong duffel bag, yan po yung ginagamit ng mga anak ko pag magka-camping po sila sa Scouts. Ito naman pong tawag na ito, blanket na yan, sa RV po talaga yan, pero pagtungtong ng summer, tinatanggal ko po siya kasi nag-aano ng space. At ito na yung mga oras na kung saan nilalagay na ni Mushi yung paa ng RV. Ayan po, may hawak siyang parang barena, ilalagay niya na po yung paa. Para ang silbi po niya, sa mga hindi po nakakaalam, para po yung RV stabilizer yata tawag dyan, para hindi po siya maugog. Kasi pag hindi mo yan nilagay, magsusuka ka sa loob. Sobrang grabing maugog po siya. So ganyan, tapos ile-level mo siya, ganyan po. Sobrang nakakapagod po talaga siya. At ma-share ko lang po, ang asawa ko, pag Sabado po to ng Sabado, tapos nung kinalingguhan, umuwi po siya sa bahay namin. Linggo ng gabi umuwi siya kasi Lunes, Martes, Merkules, Biyernes, Biyernes, kailangan niya pong magtrabaho. So, yun po ang sitwasyon kasi sinong magbabayad nito, di ba? Natatawa lang po ako pero deep inside naiiyak po ako kasi nakakalungkot siya. Family vacation siya pero ang sinabi po kasi ng asawa ko, kailangan ko daw to na mahirap daw kasi maging nanay. Na-appreciate ko naman. Sobrang na-appreciate ko. Mahirap maging nanay. So, kailangan kong ma-unwind. At ito na po, bubuksan natin yung kitchen. Ito po yung hindi kitchen, dining area pala. Ito pong bumubukas na to. Ito po ang pinaka-dining area ng RV na kapag pag magdadrive ka na, isasarado mo siya. Pag nakapark ka na, pag lahat okay na, bubuksan mo siya. Kaya yung RV po sa loob ay lumalaki at nagkakaroon ng space dahil po dito. At pagkatapos nga pong ma-open tong dining area, ang mangyayari po dahil may space na sa loob ay maipapasok ko na po lahat ng mga gamit. Yung pinagbubuhat ko po kanina, mga duffel bag, eto na po. Sa mga hindi po nakakaalam, ang gatas po dito sa Canada ay nakalagay po sa plastic. Yung po. Tapos meron kayong pitchel, ilalagay nyo sa pitchel. So, ito po, ang kagandahan po sa RV rito ay malaki po yung ref niya, kaya marami kang mailalaman. At ito po, maghahapunan na po tayo na pag nagka-camping po tayo, sa mga may plano pong mag-camping, tip lang po, planuhin nyo po kung ano yung kakainin nyo at gawin nyo lang pong simple para mas marami pa kayong oras ma-explore yung lugar at ma-enjoy yung pag-camping. Kung gusto nyo lang naman na mabilis ang luto. Meron tayong spa, meron tayong itlog, at meron tayong corned beef. Yay! O, diba? Para siyang almusal, diba? Pero ang totoo, hapunan siya, hindi siya almusal. At syempre, dahil Pilipina tayo, eto, meron tayong kanin. Ano pa bang perfect na kapartner dyan? Diba? Ang sarap ng ating kain. So, eto po ang mga
task na nasa akin kapag nagka-camping kami, ang ayusin ang mga bagay sa loob ng RV at ang maghanda ng pagkain, syempre. At pagtungtong ng gabi, ano pa bang gagawin natin? Manood tayo ng TV, magpahinga at nauna na si Cookie. Yan, napagod siya sa kakaamoy sa buong lugar. Ganito po ang masarap pagtungtong ng gabi, magre-relax ka, manonood-nood ka. At maraming salamat po sa inyong panonood and I'll see you until the next vlog. Salamat po!